Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at lalo tigit po ay sa Panginoon. Minsan pa sa mga oras pong ito ay ako po ay nagpapakilala. Ako po si Charity Faith Riquintel mula po sa DFC District 2 Marinduque sa pangunguna po ng Pastora Rebecca Quijada mula po sa poblasyon sa pangunguna po ng Pastor Alex Requintel. At higit sa lahat ay sa pangunguna ng ating Diyos. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa umagang ito sa isang malaking pribilehiyo na magamit ng Panginoon upang patuloy na maihayag ang mensahe niya sa bawat isa sa atin. Ngunit minsan pa ay patuloy na tayo ay sa mga oras na ito ay lumapit sa Panginoon, tayo ay umawit ng isang kanta at patuloy na hayaan natin na sa umagang ito ay patuloy na katagpuin tayo ng Panginoon sa anumang katatayuan ng bawat isa sa atin. Samahan niyo po akong umawit para sa Panginoon. Awitin po natin yung O Panginoon. O Panginoon, pinupuri kayo. Ako'y naririto upang sambahin ka. Magpakailanman itataas kayo. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Minsan pa. O Panginoon, pinupuri kayo. Ako'y naririto upang sambahin kayo. Magpakailanman itataas kayo. Sa aking buhay, kayo ang Diyos. Ako'y nilikha sadyang para sa iyo. Lahat sa akin iaalay sa iyo. Ang iyong kaluguran ang siyang nais ko. Maging kagalakan sa puso mo, O Panginoon. O Panginoon, pinupuri kayo. Ako'y naririto upang sambahin kayo. Magpakailanman itataas kayo. Sa aking buhay, kayo ang Diyos. Ako'y nilikha sadyang para sa iyo. Lahat sa akin iaalay sa iyo. Ang iyong kaluguran ang siyang nais ko. Maging kagalakan sa puso mo, O Panginoon, pinupuri kayo. Ako'y naririto upang sambahin kayo. Magpakailanman itataas kayo. Sa aking buhay, kayo ang Diyos. Sa aking buhay, kayo ang Diyos. Hallelujah! Minsan pa tayo po ay patuloy na lumapit sa Panginoon, patuloy na lumapit ng may kapakumbabaan at kababaan na higit sa lahat nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin na makita niya ang kababaan at kapakumbabaan sa bawat patuloy na nananampalataya sa Kanya, sa bawat patuloy na lumalapit sa Kanya, makita ng Panginoon yung kababaan natin sa harapan niya. Tayo po'y lumapit sa Panginoon at panalangin. O Diyos, minsan pa'y lumalapit kami ng may kababaan at kapakumbabaan. Patuloy na, O Diyos, nagpapasalamat kami sa araw na ito. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa inyo pong kabutihan, sa kadakilaan ninyo.
sa inyong katapatan sa aming mga buhay, sa inyong kadakilaan, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. O Diyos, lumalapit kami, Panginoon. Dalangin namin sa mga oras na ito. Buksan niyo ang aming mga puso, buksan niyo ang aming mga isipan, Panginoon. Nagpapakumbaba kami, lumalapit, umaamin sa aming mga kasalanan, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakamali, sa aming mga pagsalangsang sa inyong harapan. Umaamin sa aming mga takataasan, umaamin sa aming mga katigasan ng ulo, katigasan ng puso. Umaamin sa lahat ng bagay na nagiging dahilan, Panginoon, ng mga bagay na nagiging dahilan, O Diyos, para mapalayo, Panginoon, kami sa inyo sa mga kasalanan namin sa inyong harapan. Humihingi kami ng kapatawaran, Panginoon, at humihiling ng inyong habag at awa, Panginoon. Nagpapakababa kami sa inyong harapan, nagpapakumbaba. Pinabubuksan ang aming mga puso, hayaan niyong tanggapin ng bawat isa sa amin ang mensahe niyo sa umagang ito. Mensahe niyo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Tulungan niyo po, Panginoon, kami. Pangunahan niyo po kami, ang inyong kapangyarihan, Panginoon, ang patuloy na bumuhos sa mga oras na ito at kasangkapanin niyo po ang inyong mensahe ng may kapangyarihan na nagmula sa inyo, Panginoon. Patuloy na ang bawat makikinig at bawat, Panginoon, ipinahahayagan ng salita na ito, ang pinahayagan ng salita na ito ay kaming lahat, O Diyos, ay nararapat lamang, Panginoon, na tanggapin ito, Panginoon, at patuloy na makita niyo ito sa amin. Panginoon, nagtitiwala po kami sa inyo, mangunguna po kayo sa amin, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Muli po, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, at lalo tigit po ay sa ating Panginoon, na buhay, tapat at walang katulad sa bawat isa sa atin. Ang ating Diyos ay patuloy na napakabuti at napakatapat sa ating buhay, at nagpapasalamat po ako sa Panginoon na talagang ang Panginoon ang nagtatawid sa bawat isa sa atin ay ang katapatan at ang biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Walang makapagmamalaki ni isa man sa atin, hindi po ba, na kaya tayo'y nananatili sa ating dapat kalagyan sa lakbay na ito, patungo sa Panginoon, sa buhay na walang hanggan kasama ang Diyos, ay dahil sa kanyang biyaya at sa kanyang kabutihan sa ating mga buhay. At patuloy na magpasalamat tayo sa Panginoon dahil bawat umaga at bawat oras nararapat na tayo ay lumapit sa Panginoon at ipagpasalamat ang lahat ng bagay sa Kanya. At sa mga oras pong ito, tayo po ay mag-aaral ng Kanyang mga salita. Ito po ay matatagpuan sa aklat ng Lucas chapter 18 verse 9 to 14. Kung kayo po ay may Biblia, ay ito po sandali niyong kunin at sabahan niyo po kung makipagbukas. Mahalaga po ang bawat isa sa atin ay hindi lamang makapakinig, kundi mahawakan natin ang ating mga Biblia at tayo mismo ay patuloy na makipagniig sa Panginoon dahil may kanya-kanyang pangungusap ang Diyos sa ating mga buhay. At narapat lamang na napakahalaga na patuloy na tayo magbasa ng kanyang mga salita sa aklat po ng Lucas chapter 8 verse 9 to 14. Lucas chapter 18 verse 9 to 14. Ito po ay ang kwento tungkol sa Pariseo at sa maniningil ng buwis. Atin po itong basahin. May mga tao roon na matuwid ang tingin sa sarili at humahamak sa iba. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila ang talinhagang ito. Isa po itong talinhaga. May dalawang lalaking pumunta sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa'y maniningil ng buwis. Tumayo ang Pariseo at nanalangin tungkol sa kanyang sarili. Sinabi niya, O Diyos, nagpapasalamat ako sa inyo dahil hindi ako katulad ng iba na magnanakaw, mandaraya at mangangalunya o katulad ng maniningil ng buwis na iyon. 2 beses akong nag-aayuno sa isang linggo at nagbibigay ako ng ikapo ng lahat ng kinikita ko. Ang maniningil naman ng buwis ay nakatayo sa malayo at hindi man lang makatingala sa langit. Dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, Diyos ko, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan.
14, sinasabi ko sa inyo na ang maniningil ng buwis na iyon ay umuwing itinuring ng matuwid ng Diyos, ngunit ang Pariseyo ay hindi, sapagkat ang nagpapakataas ng kaniyang sarili ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Purihin po ang Panginoon sa kaniyang mensahe. Ang mensahe pong ito ay para sa ating lahat. Huwag nawang ituring ng ni isa man sa nakikinig ng mensahe na ito na ang mensahe ito hindi para sa akin. Hindi po kailanman magiging aksidente na ito ang mensahe ng Diyos. Kaya turuan tayo ng Panginoon na laging magpakababa sa kanyang harapan sa lahat ng pagkakataon. Sa pag-aaral pong ito ay may nais na patuloy na makita ang Panginoon sa ating mga buhay. Makita niyang isang karakter o pag-uugali natin na kailanman ay hindi mawala sa atin. At mayroong nais ng kailangan ay mawala sa atin. At ito po ay yung ugali na makikita natin sa Pariseyo. Sa pag-aaral pong ito, iahambing natin yung Pariseyo sa maniningil ng buwis at kung ano yung dapat nang mawala sa ating buhay at kung ano yung dapat na mananatili hanggang wakas na pag-uugali na nais na makita ng Panginoon sa atin. Ito po ay, sabi rito, may 2 lalaking pumunta sa templo upang manalangin. Ang isa po ay isang Pariseyo. Ang Pariseyo po ay isang tagapagturo ng kautusan sa Israel. Maniningil ng buwis at isang maniningil ng buwis. Nakalagay po rito ay ikukumpara po natin yung pananalangin noong panalangin at yung katangian ng Pariseyo at noong maniningil ng buwis. Sabi dito, tumayo ang Pariseyo at nanalangin tungkol sa kanyang sarili. Sinabi niya, O Diyos, nagpapasalamat ako sa inyo dahil hindi ako katulad ng iba na magnanakaw, mandaraya at mangangalunya o katulad ng maniningil ng buwis na iyon. Sabi pa rito, 2 beses akong nag-aayuno sa isang linggo at nagbibigay ako ng 10 ng lahat ng kinikita ko. Sabi rito, at makikita natin dito ay may katangian yung Pariseyo rito na pagmamataas. May mapagmataas siyang katangian. Nandoon din sa pananalangin niya, makikita natin doon na siya ay nanghuhusga. Hinuhusgahan niya yung isang maniningil ng buwis at inihahambing niya yung sarili niya doon sa maniningil ng buwis na iyon. Saglit po at ayun, nakalagay po ay slow connection. Nakalagay rito ay, at makikita natin dito ay, yung Pariseyo na yun ay makikita natin doon sa kanyang pananalangin ay may kataasan, may pagmamalaki at mayroong panghahambing ng sarili sa iba. At ang nais ng Panginoon ay patuloy na mawala sa atin yung kataasan, mawala sa atin itong katangian na may maipagmamalaki tayo sa harapan ng mga tao at higit sa lahat ay sa harapan ng Diyos. Yung inihahambing natin yung sarili natin sa iba. Unang ditong katangian ng Pariseyo ay yung pagiging mapagmataas. Na kailanman ay isa po ito sa kinamumuhian ng Panginoon. Sabi po sa Kawikaan chapter 6 verse 17 to 19. Sabi po rito ay Kawikaan chapter 6 verse 17 to 19. May mga chapter 16 po pala hanggang 19. Sabi rito, may mga bagay na kinamumuhian ang Panginoon. Ito po ang ating Diyos. Ang pagmamataas, kauna-unahan po siyang sinabi. Nakalagay rito, kauna-unahan siya nakalagay, ang pagmamataas, ang pagsisinungaling, ang pagpatay ng tao, ang pagpaplano ng masama, ang pagmamadaling gumawa ng masama, ang pagpapatotoo sa kasinungalingan, at pinag-aaway ang kanyang kapwa. Ang pagmamataas. Alalahanin po natin na kung bakit si Lucifer na isang anghel ay naging si Satanas ay dahil sa kataasan. Kaya ingatan po natin
ang ating ang ating mga puso na huwag kailanman tayo'y lumapit lagi sa Panginoon at paingatan natin sa Panginoon ang ating puso na huwag kailanman ang ating puso ay maging mapagmataas, magkaroon ng kataasan sa harapan ng Panginoon. Dahil paminsan bilang isang Kristiyano ay sa totoo lamang naman ang lahat ng tao ay may pride. Isa ito sa nagiging dahilan kung bakit hindi lumalago o hindi lumalalim sa pagkakakilala sa Panginoon dahil sa kataasan at katigasan ng ating mga puso. Nais ng Panginoon na mabasag ang bawat isa sa atin. Mabasag sa anumang kataasan, anumang laman ng puso natin, ilapit natin sa Panginoon, anumang nakikita nating pagmamataas sa atin, ay ilapit natin sa Panginoon at patuloy na ipabasag at ipaalis. Kailangan po na anumang uri ng pride, pagmamataas, ay patuloy na mawala na sa atin. Makikita rin natin doon yung pagmamalaki. Basahin po muli natin yung Lucas. Sabi rito sa Lucas chapter 18, sabi rito, sinabi pa po niya rito, 2 beses akong nag-aayuno sa isang linggo at nagbibigay ako ng ikapo ng lahat ng kinikita ko. Pagmamalaki. Ayan. Kadalasan, di man natin mabanggit ng ating mga bibig na meron tayo sa puso na kataasan at pride na binigyan ako ng katangian ng Panginoon ng magaling akong umawit, ako ang laging worship leader sa amin kasi talagang ang galing kong kumanta. Naway kailanman na hindi natin ito masabi at maisip na kaya tayo tinatayo ng Panginoon hindi dahil tayo ay napakabuti, hindi dahil tayo ay napakaganito, kundi napakabuti lang ng Panginoon. Dahil ni isa man sa mga tao ay walang karapat-dapat ni isa man sa atin na maging tagapagdala ng mensahe ng Diyos sa biyaya at kahabagan ng Panginoon sa atin. Lamang po at talagang napakalaking pribilehyo nito na magamit para sa kanyang karangalan. At yung pagmamalaki natin sa ating mga talento, sa mga kakayanan natin, na kaya ko ang gantong bagay, kaya kong gawin ang bagay na ito, ako ay marunong sa ganitong bagay, ako ay kapag nagsasalita ako, talagang namang kumikilos ang Espiritu ng Diyos. Kapag ako ay kumakanta para sa Panginoon, talagang sila'y napupuspos, nag-iiyakan ng mga tao. Basagin at nawa sa atin ng Panginoon ng anumang kataasan na nasa puso natin, anumang mga bagay na may pagmamalaki natin sa harapan ng mga tao, higit sa lahat sa harapan ng Diyos. May pagmamalaki natin. Dito ipinagmalaki po kasi ng Pariseyo na 2 beses akong nag-aayuno sa isang linggo at nagbibigay pa ako ng ikapo ng lahat ng kinikita ko. Baka po pati yung ating pag-aayuno ay pagmamalaki natin ng Panginoon. Ako po'y nag-aayuno, Panginoon, ako po'y nagbibigay ng ikapo. Wala tayong dapat ipagmalaki. Talagang tungkulin natin na sumunod sa kalooban ng Diyos. Ito ang pagkakatawag sa atin ng mga pinili ng Diyos na sumunod, walang ibang sundin kundi ang kalooban ng Diyos. Yung maka na ipinagmamalaki natin, amen. Ipinagmamalaki natin yung mga pagmamalaking ibinibigay kong ikapo sa simbahan. Wala nawa tayong maipagmalaki sapagkat ito ay isang kamangmangan. Ganang na ipagmamalaki natin ang ating mga talento, ang ating kakayahan, kung paano tayo ginagamit ng Panginoon. Lahat ng ito'y galing sa Panginoon at walang ibang dapat maparangalan kundi ang Diyos. Hindi po tayo ang nararapat magmalaki, ni magmataas man, ni katiting man. Sapagkat tayo lamang ay kaya't nandito ay dahil sa biyaya, kabutihan at kadakilaan ng Diyos. Kaya ka may talento na yan dahil ibinigay sa iyo ng Diyos yan. At para sa karangalan at ikapupuri ng pangalan niya ito. Kaya tayo ay may talento ay para sa karangalan ng pangalan niya, hindi para maipagmalaki. Amen. Meron bang dapat ipagmalaki ang bawat isa sa inyo? Ipagmalaki niya ang Panginoon. Amen. Wala tayong dapat ipagmalaki kundi ang ating Diyos, ang ginawa ng ating Panginoong Hesus sa ating mga buhay. Kaya dapat matanggal yung pagmamataas. Hindi man
tayo ay lumapit sa Panginoon ngayon, makipag-ugnay ng tunay sa Panginoon. Kung tayo natatamaan ng mensahe na ito, hindi lamang po kayo, kundi higit sa lahat ay nagsasalita ay matatamaan sapagkat tayong lahat ay may mga pride sa puso na nais ng Panginoon na tanggalin na at palitan ng bagong puso ng may kapakumbabaan at yung kaaya-aya sa harapan ng Diyos. At makikita rin po natin dito yung isa pa sa katangian noong Pariseyo at sa kanyang pananalangin, makikita natin dito yung pagiging mapanghusga. Inihambing niya yung sarili niya sa iba. Pakinggan niyo po. Nakalagay rito, sinabi niya, "O Diyos, nagpapasalamat ako sa inyo dahil hindi ako katulad," ayun, may inihambing na po dahil mayroon dong salitang, "Hindi ako katulad ng iba na magnanakaw, mandaraya at mga ngalunya o katulad ng maniningil ng buwis na iyon." Makikita natin dito na siya ay mapanghusga, may mapanghusgang puso. Inihahambing niya yung sarili niya sa iba. Sabi sa Mateo chapter 7, verse 1 to 5. Sorry po. "Huwag ninyong husgahan ng iba para hindi rin kayo husgahan ng Diyos, sapagkat kung paano ninyo hinusgahan ng inyong kapwa ay ganoon din kayo huhusgahan ng Diyos. Bakit mo pinupuna ang munting puwing sa mata ng kapwa mo pero hindi mo naman pinapansin ang malatrosong puwing sa mata mo? Paano mo masasabi sa kanya, kapatid, tutulungan kitang alisin ang puwing sa mata mo, gayong may malatrosong puwing sa iyong mata? Mapagkunwari, alisin mo muna ang malatrosong puwing sa iyong mata nang sa ganoon ay makakita kang mabuti para maalis mo ang puwing sa mata ng iyong kapwa." At makikita natin dito na ayaw ng Panginoon na kailanman ay tayo'y manghusga. Totoo po yan sa isipan natin. Paminsan, hindi man na mabanggit ng ating mga bibig, meron tayong ganito na, itong tao na to, itong nakikita ko sa simbahan na lang po, itong sa simbahan na ito, makikita, itong tao na to, ganito yung ugali niyan eh. Hindi yan katulad ko, na mas matagal na sa akin yan sa church, 10 years na yan sa church, tapos parang mas baby Christian pa yan sa akin. Kina mo naman, mas pinalalago ako ng Panginoon kaysa sa kanya kasi ang sama ng puso niya ng taong yan. Kung anong pinagagagawa-gawa. Praise the Lord ng praise the Lord, praise the Lord sa simbahan. Ang lakas makakanta sa unahan. Kapag baba naman, bagsak naman sa kasalanan na imbis na ang taong ito'y atin pong ipanalangin at patuloy na tulungan bilang kapatid sa Panginoon, ay nahuhusgahan pa natin, hindi man mabanggit ng ating mga bibig. Nakikita yung panghuhusgahan na nahuhusgahan natin yung kapwa natin sa paraan na ihinahambing natin yung ating sarili sa kanila. Na ako, ganito ko, sila, ganyan, ang dumi ng mga taong yan. Ako, malinis ako, matuwid ako sa harapan ng Panginoon. Ako'y nananalangin araw-araw, ay sila, hindi ko malang makitang manalangin. Mapanghusga, mapanghambing sa inihahambing ang sarili sa iba. Ayaw ng Panginoon ng may puso tayong mapagmataas, kaya isuko po natin sa Panginoon. Kung tayo ay natatamaan at kinukumbikta ng mga salitang ito, at nawa ay lagi tayong patuloy na matamaan ng kanyang salita para tayong maituwid ng Diyos. At dun sa katangian ng Pariseyo, naroroon yung pagmamataas, naroroon yung panghuhusga at naroroon yung pagmamalaki na nais ng Panginoon na ibigay natin sa Kanya at kailanman ay wag nang makita ng Panginoon sa atin anumang pagmamataas natin na ang tingin natin sa iba ay maliit, ang tingin natin hindi rin lang po ito sa mga manggagawa, sa mga kapasturan at mga tagapanguna na iniligay ng Panginoon. Ingatan na tayong lahat ng Diyos na bawat iniligay niyang lingkod, pastor, ebanghelista, apostol, huwag magkaroon ng pagmamalaki na ako ang may kontrol ng ganito, ako ang may kontrol ng ganyan, ako ang ganito, ako ang ganiri. Lagi tayong magpakababa. Gaya ng bilang lingkod ng Diyos, tayo ay lingkod. Lingkod tayo. Hindi tayo yung magmamataas sa harapan ng maraming tao. At doon makikita na patuloy na nais ng Panginoon na hindi makita sa atin. Kasi sabi rito ay umuwi ang maninigilang buwis na kinalugdan ng Diyos o itinuring na matuwid ng Diyos samantalang ang Pariseyo ay hindi.
Nais ng Diyos na mawala sa atin ang pagmamataas, ang panghuhusga at panghahambing natin ng sarili sa iba at ang pagmamalaki. Dumako po tayo sa maniningil ng buwis. Sabi rito, ang maniningil naman ng buwis ay nakatayo sa malayo at hindi man lang makatingala sa langit. Dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, Diyos ko, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Tayo pong lahat ay makasalanan. Tayo pong lahat, nung tayo'y nasumpungan ng Panginoon, ay tayo po ay marumi. Kaya nga napunta ang Panginoon dito para iligtas tayo ng mga naliligaw. Sabi po sa kanyang mga salita, sapagkat sabi rito sa Lucas 19 verse 10, sapagkat ako na anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naliligaw at marami at lahat sa atin na naririto, kaya naririto, tayo hinanap ng Panginoon, tayong mga naliligaw, makakasalanan, marurumi, puno ng kung anumang bagay, maraming dating magiinom, gumagawa ng sexual na imoralidad, nangangalunya, kung ano-anong mga sandamakmak na kasalanan. Ngunit dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo tinanggap niya. Salamat sa Panginoon. At dito ay makikita natin doon sa isang karakter na makikita natin sa pananalangin pa lang ng maniningil ng buwis, ay dinadagukan niya ang kanyang sarili. Sign po ito na, at nakalagay rito ay sign ito ng kapakumbabaan at katotohanan at parang pagsisisi sa harapan ng Panginoon na, Panginoon, hindi ako karapat-dapat sa harapan mo, kahabagan niyo po ako. Alam niyo po ba, nais ng Panginoon, na nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin, itinuturo ng Panginoon sa atin sa mga oras na ito, at sa araw-araw na dapat makita sa atin ng Panginoon. Pag mananalangin tayo, lagi ang may kababaan ng loob, lagi tayong humingi ng habag at awa sa Panginoon. Dahil hindi mo sasabi na, kasi ganito, matuwid na talaga ang pamumuhay ko sa harapan ng Panginoon. Kailangan lagi natin ng habag at awa ng Diyos. Ano po? Dahil tayo ay nagkakamali. At makikita natin dito sa pananalangin noong maniningil ng buwis ay inamin niya sa Panginoon kung ano yung totoo. Inaamin niya at nire-recognize niya kung gaano siyang hindi karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Nakita ng Diyos doon yung kapakumbabaan at nakita ron ng Panginoon na, at sabi doon na nung siya'y umuwi na itinuring na matuwid ng Diyos dahil nakita ng Panginoon yung kapakumbabaan. Dahil doon sa ginawa ng maniningil ng buwis, nirecognize niya kung ano yung katotohanan na nire-recognize noong maniningil ng buwis na iyon kung gaano siya kaliit sa harapan ng Diyos at kung gaano kalaki ang Diyos, kung gaano ang Diyos ay walang kapintasan, walang katulad at banal, at kung gaano siya ay isang makasalanan na nararapat sa habag at awa hindi karapat-dapat sa harapan ng Panginoon, kaya siya ay lumalapit ng may kaibabaan at kapakumbabaan at humihingi ng habag sa Panginoon. Nais na makita ng Diyos sa lahat po ng pagkakataon yung kapakumbabaan ng bawat isa sa atin. Alam niyo po, dahil isang mabuting halimbawa mabilis na lamang po ito, isang mabuting halimbawa ng kapakumbabaan ay ang pinakadakilang halimbawa po nito na nagpakita ng kababaan at kapakumbabaan ay ang ating Panginoong Hesus. Pakinggan niyo po sa John chapter 1 verse 3, John chapter 1 verse 1 to 3, nang pasimula, naroon na ang tinatawag na salita, ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa simula pa ay kasama na siya ng Diyos. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Ito po ang ating Panginoong Hesus. Sabi po sa John 1:14, nagkatawang tao ang salita. Ito po ang ating Panginoong Hesus at namuhay na kasama natin. Nakita namin ang kadakilaan niya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Puspos siya ng biyaya at pawang katotohanan ng mga sinasabi niya. Tingnan niyo po. Nang pasimula ay naroon na ang tinatawag na salita, ang ating Panginoong Hesus. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Yung Diyos, ang ating Panginoong Hesus na kasama na ng Ama at Diyos ay nagkatawang tao. Gala mo po yan, isang Diyos
inilagay sa isinapupunan ni Maria, makikita po natin doon yung talagang pag ginawa ng Panginoon ito dahil sa kanyang pag-ibig. At makikita natin sa buhay ng Panginoong Yesus na doon pa lang na ibaba niya ang sarili niya doon sa nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos at ibinaba niya yung kanyang posisyon bilang isang Diyos para iligtas ang sangkatauhan. Bumaba siya, nagkatawang tao, siya po ay nailagay sa sinapupunan ng isang birhen. At makikita natin doon sa kapakumbabaan pa lamang ay ang ating Panginoong Hesus doon pa lamang isang Diyos magpapakababa para sa mga walang kabuluhang tao. Sa totoo lang, wala naman talaga tayong nararapat na maranasan kundi pagdurusa at paghihirap dahil sa ating mga kasalanan, ngunit dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Dahil sa pag-ibig ng Ama, ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak. At yung anak na yon ay walang ginawang iba kundi ipakita ang mabuting halimbawa. Siya'y naglingkod. Siya ay sumunod sa mga magulang, nagpapakita ng kababaan. Laging ang sinusunod ay ang kalooban ng Diyos na nagpapakita ng kapakumbabaan. Hindi ang kalooban niya ang nasunod, kundi ang kalooban ng Ama. Walang ipinagmalaki, kundi laging sa karangalan ng Ama. Nagpakita ng napakabuting halimbawa ang ating Panginoong Hesus na dapat nating tularan. Kaya tayo tinawag ng mga tagasunod ni Hesus, tagasunod ni Kristo ay para tularan ng ating Diyos na buhay. At isa pa roon ay, ang Diyos ay, hindi po ba't ang Panginoon, ating Panginoong Hesus ay ipinanganak sa sabsaban? Ang ating Panginoong Hesus ay hindi namuhay kasama ng mga hari, kasama ng matataas na pinuno ng mundong ito, ngunit siya ay kataas-taasan, name above all name. Balik po tayo sa Lucas. Kaya sino tayo? Hindi po ba na magmalaki, magmayabang sa anumang bagay? Gayong ang lahat ng bagay ay galing sa Panginoon. Mismong ang Diyos ay mismong ang ating Panginoong Hesus ay hindi nagmalaki, kundi laging sa kaparangalan at kapupurihan ng Ama. At gayon din dapat tayo ng mga tagasunod ni Kristo. Makita sa atin ang kapakumbabaan. Panghuli po, sabi rito, sapagkat ang nagpapakataas ng kanyang sarili ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Muli ko pong ihahalimbawa si Satanas. Siya po ay naging mapagmataas sa harapan ng Panginoon. Naroon na siya sa kalangitan. Nakita niya na ang kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit dahil mayroong siya po ay pinaniniwalaan na isa siyang worship leader. At kumbaga ay may mataas na ranggo po bilang isang anghel. Yun po ang aking naririnig. Ay nagkaroon siya ng kataasan sa kanyang puso at nais niyang maging mataas. At ngayon po nakita natin si Lucifer po ay naging si Satanas, ibinaba siya. Mababa, hindi lang sa posisyon, kundi mababa, pinakamababa sa paningin ng Diyos. Dahil nagmalaki, kala niya siya'y magiging Diyos at magiging kapantay ng Diyos, ngunit hindi kailanman, dahil nag-iisa ang ating Diyos. Uulitin ko po, sapagkat ang nagpapakataas ng kanyang sarili ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Tayo po ay manalangin. Panginoon, minsan pa'y lumalapit kami sa inyong harapan. Anumang nakita mo, Panginoon, sa amin na karumihan, anumang nakita mong kataasan sa amin, kami ay nagpapakumbabang lumalapit sa inyong harapan. Kami nagpapabasag ng aming mga puso sa anumang parte ng aming puso na may pagmamalaki, may pagmamataas, may pagmamayabang, Panginoon. Basagin niyo po ito, Panginoon, sa amin. At patuloy na bigyan niyo kami ng puso na handang magpaturo, pusong mababa, magpakailanman sa inyong harapan, Panginoon. Patawarin niyo kami sa aming mga sala. Linisin niyo kami ng inyong kabanal-banalang dugo. At patuloy na kami rin ay nagpapatawad sa bawat kaluluwang nagkasala sa amin. At magkakasala pa lamang, Panginoon. Sa araw na ito, ang dalangin namin, ang pagkilos ng inyong kapangyarihan, puspusin niyo po kami ng inyong Espiritu Santo. Lagi naming nasahin, Panginoon, kayo, Panginoon, ng inyong presensya at wala nang iba pa. Pinupuri namin at kayo't pinararangalan,
O Diyos, ang inyong kapayapaan at patuloy na kagalakan na nagbubuhat sa inyo ay ipagkaloob niyo nawa sa bawat isa sa amin sa umagang ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, Amen at Amen. Muli po, isang mapagpalang umaga sa ating lahat at lalo tigit po ay sa ating Diyos na buhay. Pagpalain po kayong lahat ng Diyos. Sumaatin po ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesus.